kung saan ang galing. And then the Second Chronicles, yung sabi ko na kanina, ito'y nakaparallel sa First and Second Kings. Kasi nandito yung paghahari ni Solomon and then hanggang sa ma-divide yung kingdom. Hanggang sa naging captive sila and exile sila sa bansang Babylon. Ng Babylonian Empire. No? Kasi ang mas nakatuon itong Second Chronicles sa southern part of Judah. No? So kaya bago pa pupalaot, after si Solomon nakapag-build ng templo na pinasimulan ni David ang instruction at pinasimulan ni David ang pag-aambag ng kanyang kayamanan para sa itatay yung templo ni Solomon. No? Then ito na nga, nag-build na siya, pinag-usapan natin kanina. Then after he built the temple, yan na, kinausap na siya ng Panginoon. At ito na yung binasa natin. Ito na yung binasa natin. Sabi niya, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So we can see here the formula of getting God's favor. That's why that's the title of our message. The formula of getting God's favor. Ulitin ko para hindi ma-miss ng operator. The formula of getting God's favor. Right? Isang God lang yun, o para mahihin yung God's. No? Kaya nga, if my people, or if the people of God who's calling the name of true God, though this was addressed to Solomon and to the Hebrew people, pero pag inilagay mo yan sa general term, it could be applicable also to the Christians today. Amen. Amen. Tinanong ko na kayo kaninang umaga. Why? Because we are also the people of God. Amen. Are you one of the people of God? Are you one of the people of God? Then this formula of getting God's favor is applicable for you and for me. Amen. If my people which shall call by my name, the formula number 1, sabi niyan, if we shall humble ourselves. Nakita niyo ba yun sa Bible niyo? If my people which shall call by my name shall humble themselves. If we shall humble ourselves. My question is, do you want to get the favor of God? I'm asking you. Gusto mo bang makuha yung pabor ng Diyos, kapatid? Then humble yourself. Amen. Tingnan mo ang patutuan ni Peter. And 1 Peter chapter 5. First Peter chapter 5. Anong sabi ni Peter chapter 5? In verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. You want God to exalt you? You want God to lift you up? Then humble yourselves under the mighty hand of God. Sabi ni Peter. Kilala naman natin si Peter. Naging hambog din naman ito si Peter one time sa kanyang buhay Kristiyano. Amen. But bakit hindi natin kuhanin ito sa patutuo ng isang apostles na minsan nagmalaki sa harapan ng Panginoon? Naalala niyo nung siya ay
ay nagtanggol sa Panginoong Jesucristo o nirebuke siya ng Panginoong Jesucristo dahil sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi kanila makukuha sa akin. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago nila ikaw makuha. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, before the cock crow, you shall deny me 3 times. Diba? Minsan nagmamalaki tayo sa kalagayan natin, parang kayang-kaya na natin. Pero dumarating naman sa panahon ng buhay natin na dinidinay natin sa buhay natin ang Panginoon. Amen! Tingnan mo, bakit ka wala ngayon sa church? Pastor, hindi naman ibig sabihin dinidinay ko ang Panginoon. Yan din ang sabi ni Peter. Panginoon! Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makuha. What a prideful Peter. Minsan, meron ako narinig niyan sa Taguig before. I love this church. Kahit sipain ako ni Pastor, papaalis dito sa church na to, hindi ko iiwanan yung church na ito. What a great encouragement. Amen. Pero pagkatapos yun, nawala. Hindi naman siya sinipa, pero nawala. Minsan, prideful tayo sa ating kalagayan dahil akala natin kayang-kaya na natin ang ating sarili. Na hindi natin nalalaman ang kailangan natin para tayo ay magtunggumpay sa buhay Kristiyano natin. We need to be humble before God. Kasi wala naman tayong talagang kakayahan, wala naman talaga tayong kalakasan. Just like Peter, nakita naman natin yung patotoo ni Peter. Humble yourself before the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Gusto naman natin itaas tayo ng Panginoon, so huwag natin itaas yung ating sarili. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin one day. Amen. Kahit tila baga parang wala nakakakita sa ginagawa natin, hindi na nila ako napapansin. Lahat ng ginawa ko dyan sa church, hindi na nila ako napapansin. Wala silang pakialam sa akin. Di bali nang hindi ka napapansin, kahit sino man, ang mahalaga kapatid, yung ginagawa mo ay para sa Panginoon. Amen. We're not after for the recognition of men. Ang after natin dito yung tayo ay ma-recognize, yung ginagawa natin ay ma-recognize ng Diyos. Amen. Mas mahalaga ang Diyos kesa kanino man, kapatid. But that's why, if we want to get the favor of God, then humble ourselves. Humble ourselves. Amen. Tingnan mo, sabi ni James. Kilala man natin si James, the half-brother of the Lord Jesus Christ, na siya ay sumampalataya lang sa Panginoong Jesucristo nung ang Panginoong Jesucristo na kanyang kapatid sa flesh ay nabuhay na maguli. Pero kayo mga bata, huwag kayong malito kapatid ng Panginoon sa laman. Hindi po si James ay anak ni Joseph, pero si Kristo ay anak ng Diyos. Kasi pinagbuntis siya ni Mary na wala pang nangyayari sa kanila ni Joseph. No? So, ang pinagdalang tao niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. So, nagkataon lang si Mary ay nanganak ulit. Dahil mag-asawa naman talaga sila ni Joseph. At yun si James. At si James ay sumampalataya lang siya sa Panginoong Jesucristo nung nakita niya na nabuhay na maguli. After the resurrection na siya. Hindi siya naniniwala sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo nagsabi, walang propetang kinalugdan sa sarili niyang lugar. Walang makikinig sa iyo sa sarili mong lugar. Lalo na marami nakakakilala sa iyo. Kaya nga may fear tayo, di ba? Sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, nahiya tayo mag-share nung tayo naligtas. Kasi pakaramdam natin, hindi sila maniniwala sa atin. No? Kasi it is biblical, pero hindi yun magiging pase sa atin para hindi naman bahagi na ng salita ng Diyos. Tayo pa rin ang responsible na magbahagi sa kanila ng gospel. Dahil tayo yung nakakakilala sa Panginoon. Walang nakakahiya doon. Pakiramdam lang natin yun.
Amen. Tignan mo, sa chapter 4 and verse 10, sabi ni James, humble yourselves in the sight of God, and He who shall lift you up. You want God to lift you up? Then humble. Be humble. Yun lang naman talaga yung susi. Kung gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, gusto nating makuha yung pabor ng Diyos, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Itong mga taong ito, si Peter and James, alam natin na kung paano sila na-convert. At sila yung nagpapatotoo sa atin kung paano nila personal na-encounter ang Panginoong Jesucristo. Sila yung nagtetestify na kinakailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon so that in due time, God will exalt us in due time. Amen. Sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos, tayo itataas ng Diyos. Amen. Pero minsan, kadalasang minsan, nakikitaan tayo ng pride ng Diyos. We're not aware sometimes that we are being prideful sa kalagayan po natin. Let's say, for example, no, ito mga prideful na tao, ito palatandaan sa mga prideful na tao. Pag kayo ay nakorek, lalo na yung nakorek kayo ng parang sa edad mo lang, tapos nakorek ka ng mas bata sa'yo, na para na-remind ka, hindi maganda yung spirit ng pagtanggap natin. Yan ay indication na tayo ay taong punong-puno ng pride. No, parang sasabihin natin, ano ka, sino ka para mag-correct sa akin? Nakitaan ka nga ng pagkakamali eh. Di ba? Minsan sinisino natin kung sino nagko-correct sa atin. Because of our pride, hindi tayo tatanggap ng correction sa ayaw nating tanggapan. Amen. Minsan sasabihin pa ng bata, hindi ako magsosorry kasi wala naman akong kasalanan, kapatid. Pride yan. Yung hindi mo ma-identify yung kasalanan mo, pride yan. Samantalang nagdudumilat sa maraming tao yung kasalanan mo. Hindi natin pwedeng i-justify yung ating pagkakamali sa isang bagay. Amen. Ang pinakamagandang gawin ay matuto tayong magpakumbaba. Pag mayroong nag-correct sa atin, mag-isip muna tayo. Bakit ako kinorek? Pagbulayan mo, mali ba yon? Kung sa tingin mo hindi mali sa'yo, pag-iisipan mo pa rin, bakit ako kinorek? At pag hindi mo pa rin maunawaan, kneel down and pray. Yun yung second point natin mamaya. Ipag-pray mo yung taong nag-correct sa'yo para hindi mo personalin yung tao. Naalala ko nung araw dyan sa Taguig, meron naman talagang nakaka-offend na miyembro. Na ang tingin natin minsan arrogante itong taong ito. No, ang tingin natin mayabang. Kasi, ganun tayo tumingin sa tao eh. Pero pag tinignan mo yung good side ng tao, makikita mo yung kanyang yung kanyang ugali ay meron tayong matututunan. Matuto lang tayo magpakumbaba. Ako'y na-offend din eh. Pero alam niyo ba ang kagandahan doon? Offend ako. Pero hindi yun naging dahilan para lumayo ako sa tao o huminto ako sa church. Kasi wala na, in the first place, wala namang kasalanan sa akin ng Diyos. Tingnan mo, pag na-offend ka sa tao, ang maapektuhan yung relasyon mo sa Diyos. Hindi ka magsisimba, hindi ka mananalangin, hindi ka magbabasa ng Bible. Bakit sa Diyos ka ba na-offend? Imbis na lalo kang lumapit sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos, Panginoon, ituro mo sa akin kung saan ako nagkamali. Hindi ko po maunawaan. Just be humble, kapatid. And God will lift you up.
Opo. Pag hindi mo man na makita yung sarili mo, parang hindi naman ako nagkamali. Hanapin mo pa rin, Panginoon, saan ba ako nagkamali? Just pray. Ipag-pray mo yung taong naka-offend sa akin, imbis na naiwasan ko, lalo akong nakisama, lagi kong pinapanalangin, and before I know it, magkaibigan na kami. Close na kami. Hindi niya alam na na-offend ako sa kanya hanggang ngayon. Ha? Pero kung hindi mo kayang sarilihin, sabihin mo sa kanya, kapatid, na-offend ako sa iyo. Para makapag-sorry din naman siya sa iyo at mawala yung pagka-offend mo na yan. Amen. Amen. We want favor, amen. You want favor from God. Amen. Then learn to be humble. Ano sabi ni Solomon in Proverbs chapter 15? In verse 33. Before honor, before glory is humility. Humility muna, pagpapakumbaba muna, bago ka makatanggap ng glory, bago ka makatanggap ng honor sa Diyos. Amen. Take it from the wisest man and the richest man that ever lived. It is King Solomon. Anak, pakiayos mo nga yung upo mo. Wala ka naman sa karinderya, no? Tayo ka. Ayo. Magandang makaupo ng maayos sa bahay, sambahan para makapakinig ng maayos. No? So, yan ang magandang attitude sa pagpunta sa church nang may mind setting tayo na I want to learn from the Word of God. No? Para matuto talaga tayo. At pag natuto tayo, kung anong matututunan natin, i-apply natin sa ating buhay. Yan ay para sa ating ikalalago. At yan ay para sa ikalalapit natin lalo sa Panginoon. Amen. Huwag natin hayaan na gapiin tayo ng ating pride. At sa ating pride ay madadamay kung sino-sino mga tao. Samantalang iisang tao lang naman tayo na magkaproblema. Hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi tayo marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Napakasimple ng instruction ng Diyos. Na-offend ka, lapitan mo, anak. Lapitan mo. Huwag mag-justify ng pagkakamali. No? Huwag tayong maapektuhan pati ng pagkakamali ng iba. Tayo yung merong pananagutan sa Diyos. Pag may nagkamali sa atin, na-offend tayo, tumigil tayo, hindi niya tayo pananagutan. Tayo ang accountable sa ating sarili. Pananagutan natin ito sa Diyos. Tayo yung haharap sa judgment seat of Christ. Hindi kung sino man ang haharap para sa atin. Wala nang attorney doon, wala nang congressman doon. Individual tayong haharap sa hukuman ng Panginoon. And if we want to get the favor of God, kinakailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, kesa mag-retaliate tayo pag mayroon tayong napakinggan, pause for a while. Think for a while. Pray for a while. Before open your mouth. Kasi pag binuksan mo yan na hindi ka pa maayos, maraming lalabas dyan ng mga negatibo. Puro negative sa makikita mo. At yung magagandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, magagandang bagay na ginawa ng tao sa iyo, magagandang bagay na pinakita sa iyo ng Diyos, hindi mo na makikita. Why? Because of your pride. Amen. Amen. Tingnan mo sabi ni James sa chapter 1. In verse 19. Sabi niya, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear. So be ready to hear. Handang makinig. Slow to speak, mabagal. Sa pagsasalita, hindi sa mabagal na parang si Kuya Cesar. Ayan na po sila.
Yung mabagal in the sense na bago mo ibuka yung bibig mo, ay nag-isip ka na. Maayos na yung kaisipan mo. Huwag mong ibubuka yung bibig mo na puro ka bitterness, puro ka hatred sa puso mo kasi ang lalabas dyan ay hindi maganda for sure. Amen. So, slow to speak and slow to wrath. Huwag kang basta-basta magagalit. Mag-isip ka muna ba, kapatid, kung bakit ka nagagalit. And besides, pag hindi ikaw, yun eh, makikita natin yung tuhay, yung gano't kataas yung ating emotion, makikita natin. Tingnan nyo. Pag may isang tao, check nyo yung emotion mo kung mas mataas kaysa sa prinsipyo. Ito ang unang pag-check. Pag nanonood ka ng TV, di ba? Tapos nanonood ka ng drama, pag nakita mong nagdadadrama na yun, umiiyak na yung nasa TV, nakikiiyak ka rin. Tama? Ibig sabihin, merong kang tendency, mataas ang emotion mo. Nakikiiyak ka eh, hindi mo na matter yun eh. Nanonood ka lang, ba't nangiiyak ka? Di ba? Oh. Ibig sabihin, mataas ang emotion mo. Kita mo, pag may problema yung isang kapatid mo, siya yung may problema. Pinarating lang sa'yo. Makikita mo kung gaano kataas ang emotion mo, sa sinabi niya, maapektuhan ka. Lalo na may meron kang previous na damdamin. Sabi mo, ay, oo nga, ano. Oo nga talaga. Ganun yan talaga. Di ba? Parang na-istira pa yung iyong dati nang tapos ng issue, na-istira pa ulit. Yan ay indication na napakataas ng emotion mo, kapatid. Kaya ang solution dyan, kapatid, ay ligyan mo ng mataas na prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Istimahin mo naman yung salita ng Diyos na mataas sa buhay mo. Ganun lang. Sayang yung Bible natin kung hindi natin naunawaan man natin pero hindi natin may apply. Sayang yung Bible kung matagal ka na nagbabasa ng Bible. Sayang yung Bible kung matagal ka na nakakapakinig ng salita mula sa Bible. So wag natin sayangin yun. Be swift to hear, be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Sabi ni James. Bago ka magsalita, nag-isip ka na, siguraduhin mong nakapag-isip ka na para walang madadamay sa sasabihin mo. Kasi pag mataas yung peak ng iyong emotion, marami kang maapektuhan, kapatid. Maghahanap ka ng sympathy sa iba. Na naka-experience din ng katulad mong experience. Hindi po makakatulong sa yan. At hindi yan makakatulong sa iba. Amen. Yan ang sabi niya. In verse 20. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. It is worketh not. It means it could not perform the righteousness of God. No, walang kinalaman yun. Yung galit mo, hindi ka lang lalo makakagawa ng katuwiran ng Diyos. Amen. Kaya, ang susi, be humble. Be humble. Huwag mong hayaang i-stir up ng emotion mo yung pride mo. Amen. Tingnan mo, sabi niya sa verse 21, wherefore lay apart. Ibig sabihin ng lay apart is put away. Wherefore lay apart all filthiness. Alam yung filthiness is dirtiness. Karumihan. Alisin mo yung karumihan. And superfluity of naughtiness. Alam mo ibig sabihin ng superfluity of naughtiness, it is abundance of badness. Yung nag-uumapaw ka sa kasamaan sa paggawa ng kasamaan ka sa paggawa ng kasinungalingan. Yun yung nag-a-abound sa'yo. Amen. Sabi niya, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness. Receive with humility.
Tanggapin mong may pagpapakumbaba. Alin yung dapat mong tanggapin na may pagpapakumbaba? The engrafted word which is able to save your soul. Yung salita ng Diyos. Yung na-implant na salita ng Diyos sa buhay mo. Na-implant na salita ng Diyos sa puso mo. Amen. Tanggapin natin may papakumbaba. If we want the favor of God, let's be humble before God. If we shall humble ourselves before God. Kung matututo lang tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At tatanggapin natin ang salita ng Diyos. Ito yung magpapalago sa atin. At ito magpapalapit sa atin sa Diyos. Ito yung magbibigay sa atin ng pabor mula sa Diyos. Amen. What is the formula number 1? Kinakausap ko na kayo. Hindi niyo natandaan? If we shall humble ourselves. That's the formula number 1. Amen. If we shall humble ourselves. Para ma-check na kung ikaw ay humble o hambog. Dalawa lang naman yan eh. Pag hindi humble, hambog. Dapat matutunan natin yung pagiging humble. Yung humility. Because before honor, before we get glory, humility comes first. Amen. Of course, gusto natin ang pabor ng Diyos. Lahat tayo gusto natin ang pabor ng Diyos. Pero paano natin makukuha yung pabor ng Diyos? Be humble. Amen. Be humble. Amen. Matuto tayong tumanggap ng pagkakamali. Kahit bata yung nagsaway sa'yo, pag-isipan mo, bakit ako sinaway ng bata? Nakakahiya nga yun. Pero hindi yun dahilan para magalit ka sa kanya. At pag mataasan mo siya, ikaw kabata-bata mo pa, saan nagsasabihan mo ako? Hayaan mo na. Dead man na lang. Tawanan mo na lang yung sarili mo sa mag-isa ka. Nasaway ako ng bata. Nakakahiya. Di ba? Pero yung pagalitan mo siya, wag na. Totoo naman yung sinasabi niya eh. Amen. Tanggapin natin na totoo yung sinasabi niya at you cannot deny the truth. You will never deny the truth. The truth will always be the truth. Amen. Hindi mo pwedeng pasinungalingan yung katotohanan. Dahil mananatiling totoo ang totoo. Amen. Formula number 1 is, if we shall humble ourselves. Formula number 2, what? Guess what? Pray is very good. If we shall pray. When you say pray, it means pouring out yourselves unto God. It's a combination of worship. It's a combination of confession, thanksgiving, and supplication. Amen. Prayer is not just talking to God, but it is talking with God. Amen. Kaya nga pouring out ourselves to God. Yan yung prayer na parang hindi gaanong mahalaga sa atin ngayon, lalo na sa mga kabataan, para bagang wala naman kakwenta-kwenta yung pananalangin. Pag ganyan pa rin kaisipan mo sa pananalangin, hindi mo pa nakikilala kung kanino ka nananalangin. Amen. Ano sabi ni Jeremiah chapter 33 and verse 3? Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yan yung nagagawa ng panalangin. Pag nakuha natin yung attention ng Diyos, magpapakita ang Diyos sa atin ng mga bagay na parang tila bagay imposible. Pero nangyayari. Amen. What a promise. Amen. What a promise. What a promise if we just pray. That's why the Lord Jesus Christ himself taught us how to pray. Taught us the pattern of prayer in Matthew chapter 6.
Let's turn to it if you would. Matthew chapter 6. Umpisahan natin sa verse 5. The Bible says, nawawala yung Matthew. Sabi niya sa verse starting in verse 5. And when thou prayest, this is the pattern of prayer, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray, standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Panalangin na pagpapakita ng tao. No? Then, sabi niya, it is the Lord Jesus Christ na nagsasabi, verily I say unto you, they have their reward. Natanggap nila yung kanilang gantimpala. But thou, Christians, he's talking to his disciples, when thou prayest, anong kinakailangan mo gawin? Enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Wow. What a promise. Amen. Kaya pag pinakita ng Diyos dyan yung pattern. Sabi niya sa verse 7, but when ye pray, use not vain repetition as the heathen do. Huwag kang magsalita ng paulit-ulit na parang ritual. For they think that they shall be heard for their much speaking. Be not therefore like unto them, for your fathers knoweth what things you have need of before ye ask Him. Bago pa tayo tumawag sa Panginoon, alam niya na yung ating pangangailangan. Pero at ganun pa rin, pinuturuan pa rin, kinukuman tayo na manalangin. After this manner, sabi sa verse 9, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. This is the pattern of prayer that the Lord Jesus Christ taught us. Ito yung tinuro sa atin ng Panginoon kung paano manalangin. Makikita mo dyan yung worship, yung adoration. Makikita mo dyan yung confession, how you confess your sins. Makikita mo dyan yung thanksgiving, how you grateful sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. And how, makikita natin dyan yung supplication, how you ask for what you need. That's the pattern of prayer. Pero anong ginawa ng tao? Sinaulo yan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. May kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Sinaulo pa ulit-ulit. Ang tanong ko, nasabi niya ba yung kailangan niya sa Panginoon? Hindi. Amen. Inilagay yan for us to learn how to pray. We need to pray. We need to learn how to pray. Sabi niya sa verse 6, but thou when thou prayest, enter into thy closet. Walang kasing sarap na manalangin na ikaw ay nag-iisa. Huwag mo nang manalangin, nag-preach pa ako. Mamaya na manalangin. Amen. Pagkatapos ng preaching, saka ang prayer. Huwag maunang manalangin. That's why we created a room, a prayer room, a daily fervent prayer room. Hindi man ito literal na room na papasok ka para makapanalangin, pero at least meron na tayong virtual room na pwede kang pumasok at manalangin anytime. Amen? A daily fervent prayer room. And this will be a great help for us. Not only for us fathers,
Also for you mothers and young people. Amen. Amen. You know why we need to pray? Ang Panginoong Hesukristo mismo, nagtuturo siya sa mga apostles, sa kanyang mga disciples, kung bakit kinakailangan nilang manalangin. Tulad din natin ngayon, sinasabi ng Panginoon na bakit kinakailangan natin manalangin in Matthew chapter 6 or Matthew chapter 26. In verse 41. Turn your Bible if you would. Matthew chapter 26 and verse 41. Why we need to pray. Why Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, taught us how to pray. Or why we need to pray. In Matthew chapter 26 and verse 41, the Bible says, watch and pray. You know why do we need to watch and pray? Sabi ng Panginoon, watch and pray that ye enter not into temptation. Para hindi ka pumasok sa tukso. Ibig sabihin, para wag ka nang magkasala. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Meron naman talaga tayong desire mag-ayos sa harapan ng Panginoon. Meron naman talaga tayong desire gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. But it so happened that this flesh is weak. Our emotion is weak. Kaya kahit meron tayong desire, natatanikala na ito, nadadrag tayo sa ating kahinaan. That's why we need to pray every now and then. Amen. Kesa kung ano-ano ang gawin natin, pumasok na lang tayo sa prayer room natin. Amen. Kesa naman mo lang humpay kang naglalaro na lang ML. Ang tanda-tanda mo na. Ginawa mo ng bisyo yung ML. Kesa mag-i-NML ka, wala namang naitutulong sa yan, walang naibibuild sa buhay mo yan, anak. Bakit hindi ka na lang pumasok sa prayer room and pray? We all need to pray. Amen. Amen, Pastor. Pag nakita mo na yung sarili mo, niyayaya ka na naman ni TikTok. Ha? Kesa mag-TikTok ka, kesa kuhanin mo yung cellphone mo na ayan na naman si TikTok. Ini-invite ako ni TikTok. Kesa naman magtitiniktok ako dyan. Papasukin ko na lang yung prayer room, Panginoon. Salamat po, Panginoon, nararamdaman ko pa yung temptation. Nararamdaman ko na ako'y anak mo, Panginoon. Salamat sa mga temptasyon na ito. Bagamat ako'y ipinaano ng TikTok, nakakapag-pray naman. Gusto natin minsan pagsabayin no? Panginoon, mamaya na ako mag-pray I-record ko lang ito. Ha? Amen. Ha? Kala nyo kayo lang Kesa mag-spend ka ng oras dyan, ilang oras ka? Tanungin kita. Di ba, bago ka mag-record ng TikTok, siyempre, may mga rehearsal pa yan yan, may mga rehearsal pa yan Tapos yung gusto mong kuhanin, yung bago mo i-post, yung pinakamaganda. Ang tanong ko, ilang beses ka o ilang oras ka nag-spend dyan para bago mo ma-post? Like 20 minutes? 30 minutes? 1 hour? Kapatid! 1 hour! Marami ka nang mababanggit sa panalangin mo. Maraming tao nangangailangan sa panalangin natin. Marami tayong kapatiran na nangangailangan ng panalangin natin. Marami tayong kapatiran ngayon na nangangailangan higit ng ating panalangin. Mahihina sila physically and spiritually. Amen. Need our prayer. Amen, sir. As much as they want Amen to come po, and Pastor. worship God. Pero hindi sila makapunta. Bakit? May sakit May sakit physically. Yung iba natatakot sa COVID. Yung iba naman, spiritual ang karamdaman. Mas mahirap yun pumunta sa church. Amen. Yung may sakit kang spiritual,
Mas mahirap gamutin yun. Magkasakit ka ng physical kasi kayang dalhin niya ng spiritual thing. Amen. Attitude lang yan. Kami sa military noon, hindi ka pwede mali-malinggiring eh. Ha? Pag sinabing nilalagnat po ako, para mawala ang lagnat mo, dapat pong kapawis ka. Hindi uso yung malinggiring. Hindi mo pwede sabihin may sakit ka. Kasi lalo kang mamalasin hanggat hindi ka humihiga. Hanggat hindi ka nawawala ng malay. Ha? Attitude lang yan. Attitude! Yan yung isa sa good thing sa mga military men. Na indoctrinate kami na attitude lang yan. Attitude lang yan. Hindi na, problema pa lang, maliit na problema pa lang. Hindi na natin kayang i-attitude eh. Bad attitude na kaagad ang nagmamanifest. Amen. Bakit? Nagkulang sa panalangin. Hindi na nagpakumbaba, hindi pa nanalangin. Bagay na mahalaga na tagubilin ng Diyos kay Solomon. If my people shall humble themselves, which shall call by my name, shall humble themselves and pray. If my people, are you one of the people of God? Are you one of the people of God? Then be humble and pray. Amen. We need to be humble and pray. Amen. Lagi po tayong manalangin. We need to pray. Kesa kung saan-saan tayo pumasok na site. Kesa mag-scroll tayo ng cellphone natin kung saan-saan. Pumasok ka na lang sa ating prayer room and pray. Amen. Kesa pumasok ka sa mga bagay na walang kwenta, manood ka dyan ng pelikula, manood ka dyan ng kasa shopping mo sa Shopee, sa Lazada, etc. Pumasok ka muna sa prayer room, manalangin. Pag ikaw yung people, nakutukso ka na, i-chat ko kaya si ano, kumusta na kaya siya? Matagal na kami hindi nagkikita. Pumasok ka na lang sa prayer room. Amen. Pray! Pray! Pag nakakita ka, bakit si ano, pwede naman pala, bakit gano'n? Pray. Amen. Kesa pumunta tayo kung saan tayo dinadala ng bisyo natin. Ha? Kayong mga magulang, akala natin cellphone lang yan. Minsan pinababayaan natin yung ating mga anak sa cellphone kasi ayaw natin may istorbo sa pagsa-cellphone din natin. Actually, binilang pa nga natin sila ng cellphone eh. Ayan na para wala tayong pakialaman. Nakakita ka na ng isang pamilya na kumakain sa lamesa, hindi sila nag-uusap-usap. Ha? Puro cellphone ang hawak nila at may kausap sila sa cellphone. Magkakasama sila sa bahay pero hindi sila nagkakausap-usap. Hindi nila alam na may problema na yung kanilang mga anak. Hindi nila alam may problema na yung mag-asawa. And before you know it, wala na, mahiwa-hiwalay na sila. Bakit? Sa bahay pa lang, walang leader na makapag-lead sa kanyang mga anak. Hindi niya masabi sa kanya, anak, tigilan mo yung cellphone mo na yan. Naniniwala tayo sa grasya ng Diyos. Ito yung grasya ng Diyos. Respetuhin mo yung grasya ng Diyos. Walang cellphone. Yung parang nakita kong picture nung nakaraan sa Facebook. Tinatago nila yung cellphone nila sa tatay nila. Every time natatayo yung tatay na, gagano yung tatay niya. Pag tayo, tago yung mga... Gagaling magtago eh. Only to find out, kaya pala panay ang ganun yung tatay niya. Nagsisinelphone din. Naglulukuhan sila, di ba? Amen. At yan yung makikita mong kadalasan sa pamilya ngayon.
Kaya magkakasama sila sa loob ng tahanan, pero hiwa-hiwalay ang kanilang kaisipan. Bakit? Wala silang naririnig na ganitong klaseng pagtuturo. Wala silang naririnig na salita ng Diyos. Amen. That's why we need to pray. If you want to get the favor of God, pray. Amen. Kesa pumunta ka dun sa kung saan maisip pumunta, kesa lumayas ka na walang paalam. Dahil lang sa sobrang selos o dahil lang sa tamang hinala. Yung tamang hinala na yan talaga nakakapraning eh. Kung mayroong nagtatamang hinala sa'yo, huwag mong patunayan. Kundi patunayan mong mali kasi nga tamang hinala eh. Pero ang nangyayari, may tamang hinala sa'yo, mawawala ka. Ibig sabihin, hindi ka magpapakita. Tamang hinala naman sila yun. Bakit hindi mo patunayan na hinala nga lang sila? Pero hindi mo pwede sabihin tamang hinala kasi may facts meron sa yung sinasabing totoo. At yun ang hindi mo matanggap. Yung totoo. Gusto natin ilaitin yung kasalanan. Kasalanan ay kasalanan, malaki o malait. Kasalanan yan sa harapan ng Panginoon. Tayong mga magulang, wag natin i-allow, naniniwala tayo sa Diyos na ito, naniniwala tayo sa standard ng purity ng ating mga anak. Kung hindi pa sila mag-aasawa, wala silang karapatang manligaw, wala silang karapatang magpaligaw. Kung ayaw nilang maniwala sa atin, ayaw mo maniwala sa aking anak, sige lumayas ka. Ang masakit, hindi natin kaya. Sa taas ng ating emosyon. Ha? Ipagpapalit mo nga yung Diyos kesa dahil sa anak mo eh. Hindi mo na magsisimba dyan. Hanggat hindi bumabalik yung anak ko. Good night! Yan ba yung Diyos mo? Yung anak mo ba yung Panginoon mo? Samantalang maliwanag, nagliliwanag, maliwanag ang mensahe ng Diyos na niloloko ka ng anak mo. Sinungaling yung anak mo. Amen. Instead of thinking negative, ako na naman pinapatamaan ni Pastor, hindi po kita pinapatamaan. Ikaw talaga kinakausap ko. Huwag mo na sabihin pinapatamaan ka. Direkta kong sinasabi sa'yo, mali yung ginagawa mo. Magpaka-magulang tayo kung magulang tayo. At kung anak tayo, maging anak ka, ang responsibility mo ng anak, sumunod sa magulang mo. At kung ating mga anak ayaw sumunod sa atin, palayasin natin! Ayaw mong sumunod sa akin, lumayas ka. Bagay na hindi natin kaya. Ha? Pagpalambot-lambot tayo sa ating mga anak, ay nako, ayaw mo siyang paluin ngayon, ayaw mong pagalitan, nataawa ka. Balang araw ikaw ang paiiyakin yan sa sama ng loob. I'm telling you. Ha? Dapat maging maayos yung ating disposition. Salamat naman, mga kapatid, kung meron man kung tayo man nakakarinig tayo ng mensahe sa ako yan sinasabi ni Pastor. Huwag mong personalin, huwag kang magalit sa akin. Nagkataon na nung ako gumagawa ng upline, kasama ka sa outline talaga. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay sa akin yan. Amen. Don't take it. Pastor. Maganda nga, kuhanin mo personally. Personal ako. Yeah, personal. Take it personally. Pero dapat yung personal na yan mag-lead sa'yo sa repentance. Change your mind towards God. Kasi wala namang kasalanan sa'yo yung Diyos eh. Di magpatuloy ka sa Diyos. Kung sino man may atraso sa'yo na offend ka, panalangin mo. Kausapin mo. Amen. Hindi yung pag may problema, tigil. Pag may nagka-problema, maliit na problema, hinto. Hindi mo na makita sa ministry niya. Ano bang tingin mo sa ministry? Maliit lang? Anong tingin mo sa Diyos? Maliit? Hindi maganda. At yan ang ibig sabihin, kung ganyan tayo kalambot, yan yung pinapakita natin sa mga anak na maging malambot, malabnaw din sila. Balang araw sila ang magdurusa. Akala ko bang mahal mo anak mo? Parang maling klaseng pagmamahal ang pinapakita mo. Pinapalabnaw mo yung buhay ng anak mo. Dadamayan mo pa, nagkamali na, dadamayan mo pa.
Dapat i-brief mo, i-correct mo, ibalik mo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Ha? Ang the best dyan, rod of correction. Huwag tayong matakot magpalo ng ating anak. Kailangan nila ng pamalo. Kasi ito lang yung makakapagpaalis ng kanilang kamangmangan. Like that din. Amen. Amen. Pag ayaw sumunod sa atin, paluin. Ha? Hindi yung pag may sinumbong sa atin, paniniwalaan natin at sa iba na tayo magagalit. Samantalang, ay nako, magpakamagulang. Magpakamagulang tayo. You need to grow. Sayang yung salita ng Diyos na napag-aaralan natin, natutunan natin, at tapos hindi naman tayo lalago. Hindi natin makontrol yung ating emosyon, hindi natin makontrol yung ating damdamin. Ha? Saksakan natin yan ng prinsipyo. Amen. The formula of getting God's favor. Formula number 1. Ano? Kayo kausap ko. Ano? If we shall humble ourselves. If we shall pray. Number 4, tapusin na natin ngayon. Mamayang hapon, wala na. Alas 12 na, sorry. No? Balik kayo mamayang hapon at merong kadugtong. Makita nyo yun. May kadugtong pa yun eh. No? So, ang pinag-uusapan natin is formula of getting God's favor. We want the favor of God. We want the favor of God. Amen? Then be humble, and pray. Yan lang. Ganun lang kasimple. Be humble and pray. Amen. Amen. I hope the message is clear. That is the only formula in getting God's favor. The only formula in getting God's favor. Pag nakumpleto mo yan mamayang hapon, be back at 5 o'clock and complete the formula. Amen. Pag ang formula kulang, hindi mo makukuha yung solusyon. Are you listening? In mathematics, pag ang formula mo kulang, hindi mo makukuha yung solusyon. Amen. So kung nag-iisip ka ngayon na hindi ka nababalik mamayang hapon, magkukulang yung formula mo. 50% pa lang yung nakuha mo. Ibig sabihin, pag wala ka mamayang hapon, 50% lang yung maia-apply mo na formula, which is hindi mo makikita yung good result. Bakit? Kulang. So, you better come back at 5 o'clock in the afternoon. Kayo rin ang ganyan, nasa Google, kaya nasa Facebook Live. Keep tuning in at 5 o'clock in the afternoon later. No? Tapos bumalik tayo ng 5 o'clock. Amen! Tayong lahat tumayo, tayo po'y manalangin. Let's pray, dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray, O God, na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Salamat po, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kalwalatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon?